Grabe tong Poco F8 Ultra dahil hindi ko na-expect yung presyo nito sa ganitong kamura para sa isang flagship level na phone. Meron tayong malakas na bagong chipset na Snapdragon 8 Elite Gen 5 na Hyper RGB AMOLED display with 120Hz na refresh rate. Sa camera naman meron tayong 50 megapixel na main camera, 50 megapixel na telephoto lens at 50 megapixel na ultra wide. At hindi lang chipset o camera yung aasahan natin dito, maganda rin yung additional speaker niya na naka-sound by Bose. Parang halos lahat ng kailangan natin nilagay nila dito sa phone na to. Camera, gaming at music, pinagsama na lahat. Kaya samahan nyo ako sa video ito, mag-test tayo ng mga games, check natin yung temperature, papaliwanag at paparinig ko rin sa inyo yung sounds ito at papakita ko rin yung ibang features ng Poco F8 Ultra 5G. Okay, yung presyo nito sa early bird price sa 12256 nasa 37,999 at kung nakakuha kayo ng vouchers ko dun sa live natin, mababawasan pa yan ng halos 1,000. So i-check nyo yung mga link natin sa description box at alam ko may mga discount pa yung mga Poco F8 Ultra natin at kahit dun sa Poco F8 Pro 5G. So grabe yung makukuha nating value sa presyong yan dito sa Poco F8 Ultra. Magsimula tayo sa build and design. Napakaganda ng camera module. Kung titignan mo siya parang 4 na camera no, pero 3 camera lang yan. So yung pang-4 na butas yan yung ambient sensor natin at infrared sensor para sa mga remote control ng mga appliances. Then sa tabi niyan meron tayong isang speaker na subwoofer ng phone na to at naka-tune by Bose yan. At grabe talaga yung pangatlong speaker na to. Mamaya paparinig ko sa inyo o papaliwanag ko kung anong aasahan natin sa speaker na to. At sa back panel naman ang nakuha na is denim blue version para siyang maong kung hawakan mo siya. Akala ko nga dati maong siya talaga. Sabi ko nga sa isip ko, paano kaya kung mabasa to o magkamantsa? Parang lalaban ko ba? Parang ganun. Pero dumating sa akin, hindi pala siya tunay na maong talaga. Parang yung texture at kulay lang yung pagkamaong nito o jeans nito. So kung alam niyo yung faux leather, para siyang ganun pero mas matibay sa mga nakaraan na faux leather na nahawakan ko. At ang tawag nila dito is the 3rd generation Nanotech Leather 3.0. Kaya tama ako na mas matibay ito compare dun sa iba. Para siyang fabric pag hawakan mo, hindi siya fingerprint magnet at nanigurado talaga ako dito, binasa ko talaga siya. Ayun, hindi niya na-absorb yung tubig dahil meron siyang IP68, IP69 doesn't water resistant. So para sa akin, napaka-premium ng back panel dito dahil dito sa denim blue edition niya. Supported din ng Poco F8 Ultra ng 100 watts na fast charging at naka 50 watts wireless charging din tayo dito. Ayun nga lang, wala tayong kasamang charger out of the box dito. Meron lang tayong SIM ejector tool, Type-C cable, mga documentation at meron tayong free jelly case. At dahil flagship level to, asahan din natin yung frame nito is naka-aluminum. Sa baba niyan meron tayong speaker, Type-C port at SIM card tray at wala tayong expandable na storage. At sa taas naman nandito rin yung isang speaker natin, so naka 2.1 channel na speaker tayo dito. Actually kauna-unahan talaga to na meron tayong subwoofer sa isang phone. Then sa kabilang side naman meron tayong volume rocker at power button at in-display na yung fingerprint scanner natin na ang tawag nila is ultrasonic fingerprint scanner at mabilis din talaga to. At kung titignan mo dito sa baba ng back panel niya, meron tayong logo dyan na Poco at napakalit lang talaga, hindi mo talaga siyang mapapansin. So napaka-premium talaga ng design nito para sa akin. Actually ito muna siguro yung gagamitin ko hanggang next year para ma-review ko rin sa inyo after 1 year tong phone na to. At sa display naman, meron tayong 6.9 inches, 1.5 Hyper RGB AMOLED display at naka 120Hz na refresh rate. Naka Dolby Vision na rin to at HDR10 Plus at meron tayong HDR Vivid with 3500 nits brightness. At kung masakit naman yung mata mo sa gabi sa low brightness, dito hindi sasakit yung mata mo dahil meron tayong 2560Hz na PWM dimming. At ang ginamit na protection dito is the reinforced glass protection. Nag-enjoy talaga ako sa display nito dahil nasa akin to almost 2 weeks. Kapag nanonood ako dito, satisfied ako dahil malaki yung screen at naka wideband L1 na to sa Netflix. Sa Full HD na mapapanood mo, black si black talaga kahit anong angle, maganda siya tignan. At meron din tayong video toolbox dito na mag-iiba yung color at mas lalakas yung audio kapag ina-activate natin tong chatter mode. So makikita natin lahat yan dito sa video toolbox niya at marami tayong mga settings na pwedeng paglaruan dito. At meron din tayong dual core visual features dito sa display para mas ma-improve niya pa yung frame rate at mas vivid pa yung video na pinapanood mo. At may additional chipset pa to sa display na mas mapapakinabangan natin sa gaming. So mamaya alamin nyo yan sa gaming test. Pero dito muna tayo sa speaker. Well, wala pa ako nakitang isang phone na ganito kaganda yung labas ng audio. Meron tayong additional speaker dito na mas malaki compare dun sa dalawang speaker sa taas tsaka dun sa baba. Kung may bass na yung dalawang speaker niya, mas malakas yung bass na nasa back panel dahil yung ginamit na speaker dito is ginamit sa mga tablet. So mas dinig mo talaga yung bass tsaka treble dito na mas malinaw talaga. Kaya nga na-form dito yung 2.1 channel dito dahil dun sa additional na subwoofer speaker. Nung may
may kausap nga ako sa video chat, parang katabi ko yung kausap ko. At napakaganda rin ng tuning ng boost dito, ibang level talaga. Mas malinaw, mas clear yung bass sa tamang-tama yung treble. Kung kilala nyo ako, nakasubaybay kayo sa channel ko, alam nyo na meron akong synesthesia. Ang synesthesia ko, nakikita ko yung actual na wave ng sounds, at yung ibang merong synesthesia, nakikita nila yung actual na colors ng sounds. Pero ako, wave yung nakikita ko, kaya masasabi ko sa inyo kung maganda o pangit yung isang speaker, gaya ng mga nire-review natin na headset, earphones, at kahit itong mga speaker ng phones natin. At nakikita ko talaga yung sound waves, at alam ko na tamang-tama talaga yung timpla nito, as in talagang kakaiba yung magiging experience mo sa speaker niya. Well, paparinig ko sa inyo, pero mas accurate kasi kung mapapakinggan mo siya sa personal. At sure ako na manlalaki yung mata mo, ma-amaze ka sa speaker na to. So ito yung sample. Your will lies deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your proof. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me, manifest what I need, what I want, what I see. I could be anything, I attract all the things that I see. I believe I'll achieve as I breathe in and out again and again. I don't doubt, I sit in a plan and I found out that I can execute it. Then naka 116 na rin to at naka HyperOS 3.0 out of the box. Ang ganda na naging experience ko sa HyperOS 3.0 na to. Para kang naka iPhone, parang ganun yung feel. Ang smooth ng scrolling, pati yung haptic maganda rin. Then meron tayong mala dynamic island dito sa taas. At may mga bagong widgets tayo na may mga pets pa. So napakadaming widgets talaga, at isama mo na rin dito yung mga AI features natin. At ang dami mong kakalkalin. Yung mga widgets na to sobrang ganda at mapapakinabangan mo talaga sa phone natin. At makikita mo dyan yung mga iba't ibang pets, mga temperature, at yung mga storage ng phone mo. So nandito na po lahat dun sa widgets niya. At kung mag-transfer naman kayo ng mga files, mabilis din to dahil meron tayong USB 3.0 Gen 1 na ang transfer speed nito is nasa 5GB per second. Then meron tayong malaking battery na naka 6,500 mAh capacity ng battery, at magagamit mo yung battery nito ng 10 oras kapag maglalaro tayo ng mga games. Kung normal usage lang naman o dire-diretso na walang tigil, magagamit mo to ng 15 hours. Pero depende pa rin sa mileage mo o ginagawa mo sa phone. Then masabi mong flagship talaga ang isang phone kung maganda yung camera. So meron tayong 50 megapixel na main camera na yung ginamit na sensor dito is the Light Fusion 950. Then meron tayong 50 megapixel 5x optical zoom telephoto at 50 megapixel na ultra wide. Sa front facing camera naman, meron tayong 32 megapixel front facing camera. I admit na maganda talaga yung mga photos na nakuhanan ko dito. Merong saturation pero ipopost muna lang yan sa social media. Ganyan talaga yung process ng ginagawa ng Poco, hindi ka napapahirapan pa. Pero hindi naman siya oversaturated, hindi lang siya neutral sa paningin ko. At sa human subject naman, dito nabilib talaga ako. Maganda yung mga skin tone na nakuha ko sa human subject at nakukuha niya ng maayos na parang neutral naman siya sa side na to. At sa broad daylight, maasahan mo to lalong-lalo na magagamit natin yung 5x optical zoom at malinaw talaga. Meron din tayong 10x na digital zoom up to 100x zooming. Pero mas malinaw kung 5x optical zoom yung gagamitin mo. So satisfied ako sa mga photos na nakuhanan ko dito. Pero ang pinakabilib talaga ako pagdating sa portrait mode. Sobrang ganda ng separation ng background na parang kuha sa DSLR. At nasa neutral side naman yung mga skin tone ng subject. Actually, nabilib talaga ako, parang hindi digital talaga yung pag-process ng image sa portrait mode. Kung mapapansin nyo dito yung buhok ng subject, hindi siya nasama dun sa background blur. As in, nandito pa rin talaga. Kahit nga dun sa mga ibang phone like yung mga Vivo phones na flagship, minsan may nakikita akong dumi at kapag sinum mo talagang hindi niya nakukuha ng maayos yung buhok ng subject. Pero dito, kung makikita nyo naman, ang ganda talaga ng separation ng background. At maganda rin yung pagka-bokeh nito, na gamit ko talaga dito yung 5x na optical zoom. Sobrang linaw talaga. At sa mga nakaraan kasi na Poco, yung Poco F7 Pro, hindi siya perfect sa portrait at nakukuha niya pa rin yung dumi dun sa buhok. At pangit talaga yung pagka-cutout, lalong-lalo na sa mga portrait mode. Kaya kayo na yung umusga kung gaano kalinis yung separation ng human subject dito at lalong-lalo na sa mga ibang portrait natin na pinakita ko sa inyo. So pwede kayong mag-comment dyan kung nagugustuhan nyo yung portrait mode natin. Ako sobrang satisfied talaga. At kung hindi ka pa pala nakasubscribe, mag-subscribe ka na para makabot naman tayo sa 200,000 subscriber at marami pa tayong mga giveaways na parating sa inyo. So like, comment, tsaka subscribe lang. Then sa
low light condition malinaw din siya. Nandun pa rin yung post processing na mas pinalinaw niya o pinaganda yung subject kahit sa mga low light scenario na ganito. At pagdating naman sa video, meron tayong maximum na 8K at 30 FPS pero ang ginamit ko lang dito is nasa 4K at 60 FPS para hindi siya ma-access sa storage at the same time mas mapapakinabangan natin o mas malinaw yung 4K at 60 FPS compare sa 1080p lang at 60 FPS dahil 4 times siyang malinaw. So alam nyo na, stable yung mga footage na nakuha natin dahil meron tayong OIS at shoutout pala dito kila ate tsaka kuya na nakasalubong kong nagti-TikTok. So pack na pack talaga. Pero wag kayong mag-alala, binilikan ko yan para magpaalam na makikita sila dito sa video natin. So shoutout po sa inyo. At pagkatapos silang sumayaw, dumiretso na tayo para makita nyo pa rin yung stabilization ng 4K at 60 FPS niya. So satisfied ako sa kulay, tamang-tama yung timpla at mga gamit natin talaga. So sobrang satisfied ako dito sa stabilization niya. At isa pang nagustuhan ko dito sa video, magagamit din natin yung 7 times na ultra wide at yung 5 times na optical zoom sa video. Kahit na magpalit-palit tayo dyan, pwedeng-pwede. At kung a-attend naman kayo ng concert, mas magagamit nyo yung 5 times optical zoom niya na mas malinaw compare sa digital zoom lang. Yung iba nga nasa 2.5 times lang o yung iba parang 3 times lang. Dito mantakin nyo, nasa 5 times optical zoom tayo. Sobrang flagship level yan, insan. Sa front camera naman, ito ang ganda rin ng skin tone at malinaw siya dahil meron tayong 32 megapixel na front facing camera. Sabi ko nga sa inyo dati hindi ako masyadong bilib sa mga Poco phones pagdating sa front facing camera niya. Pero dito satisfied ako sa mga nakuha kong photos. Yun nga lang, hindi siya ganun kaganda sa portrait mode. Hindi maganda yung pagka-cutout, hindi siya perfect para sa akin. Unlike dun sa main camera niya na sa portrait mode sobrang perfect niya. Pero yung pagka-sharpness tapos yung kulay lalo-lalo sa mga skin tones, maganda po yung phone na to para sa ganun. Sa video side naman ng front facing camera niya ito, maganda siya dahil meron tayong 4K at 30 FPS at malinaw talaga siya. Kung magbablog ka dito o gagamitin mo sa TikTok, pwede po tong phone na to. At alam nyo naman sa mga nakaraan, puro 1080p lang at 60 FPS, minsan 1080p at 30 FPS lang. Pero dito binigyan na tayo ng magandang 4K at 30 FPS. So malinaw po at magagamit natin yan kung saan saan. So sa kabuuan ng camera, sobrang satisfied ako lalong-lalo na sa portrait mode at dun sa 4K at 60 FPS natin pagdating dun sa video. Pero ang pinakautak at puso ng phone na to, itong bagong malakas na Snapdragon Elite Gen 5. Gano'ng kalakas? Nakakuha lang naman ako ng 3.6 million ng Antutu score. Yung 1 million na Antutu score nga dati natatakasan na ako. Paano pa kaya tong 3.6 million na to? Kulang na lang 4 million na. Well, kaya kailangan ng malakas na chipset ang isang flagship na phone para maging stable yung frame rate niya kapag gumagamit tayo ng video at mas maganda pa yung pag-process ng mga photos natin. Kaya masabi kong flagship level talaga tong phone na to sa combination ng malakas na chipset at magandang camera. Pero kumusta naman kaya ito pagdating sa gaming? Hindi kaya siya malakas mag-edit? Well, ito yung mga tinest kong games para sa inyo. Sa Mobile Legends, kayang-kaya talaga dahil di man talaga natinag yung GPU ito habang naglalaro ako dito. Nakakuha lang tayo ng consistent dito ng 110 to 120 FPS, walang lags, walang frame drops. Kahit na sakalan, sapakan, saksakan, okay na okay pa rin to. At ang nakuha nating temperature dito, nasa 42 degrees Celsius. So kayang-kaya talaga. Maganda rin maglaro sa Call of Duty Mobile dahil sa VR modes nakakuha tayo ng consistent na 120 FPS. At inactivate ko rin dito yung frame rate adjustment natin sa settings at hindi din siya naginit. Napakaganda ng thermal sa games na to. Nasa 40 degrees Celsius lang yung nakuha natin. Then sa PUBG Mobile naman makakuha rin tayo ng consistent na 120 FPS, 110 to 120. Walang lags, walang frame drops, kayang-kaya talaga. Same sa nakuha natin sa Call of Duty Mobile at makakuha rin tayo ng temperature dito ng 40 degrees Celsius. Gayun din sa Honor of Kings, makakuha rin tayo ng 100 FPS dito hanggang sa matapos yung laro. At habang naglalaro ko sa mga games na yan, grabe yung speaker tsaka malinaw talaga. Dinig mo talaga yung mga skill dito at lalong-lalo na kung maglalaro kayo ng mga FPS games o mga shooting games, dinig na dinig talaga yung mga footstep ng kalaban dahil may extra bass ka nga marinig dito. Sa Wild Rift naman, kahit itask ko yung settings sa 120, ang nakukuha ko lang is nasa 80 to 90 FPS lang. So kailangan pang ma-optimize sa laro na to, pero nag-enjoy naman ako, wala naman siyang lags, walang frame drops o sobrang lalang frame drops talaga. At hindi naman heavy graphics talaga yung mga laro na yan, pero nabilib ako sa phone na to dahil nakakuha tayo ng mga 120 FPS sa halos ng mga larong tinest ko sa inyo. So sa mga ibang games na hindi man heavy graphics talaga, kayang-kaya sa phone na to at masabi ko na maganda talaga yung thermal. Pero mas ma-test natin to sa Genshin Impact. Actually nakakuha ko dito ng 120 FPS pero hindi mo makikita yun sa settings, sa 60 FPS lang yung makita natin sa settings. Nasa game turbo kasi siya. So i-activate natin yung smart frame dito at gagawin niyang smooth yung gameplay experience natin. Meron din siyang additional chipset para sa visual at gaming. Ito yung Vision Boost D8 chipset na mapakinabangan natin lalong-lalo na sa gaming.
gaming. So kung i-activate ko dito yung meter ko, ang makikita ko lang is nasa 30 FPS. Well, actually ganyan talaga. Pero sa actual gameplay at makikita ko yan sa Game Turbo, makakuha tayo ng 120 FPS na consistent. Pero ang napansin ko, kapag in-activate ko yung smart frame rate, mabilis siyang mag-init kumpara sa paglalaro ng Genshin Impact na nasa 60 FPS lang o naka-off yung smart frame rate natin. Dahil nakakuha ko dito ng 44 to 45 degrees Celsius sa 30 minutes of playing. Hindi siya ganun ka-stable talaga. So kung hindi mo naman kailangan talaga ng smart frame rate, deactivate mo lang to at mas dagdag init pa to dito sa phone natin. Pero sa experience ko, kapag naglaro kayo ng games dito at inactivate mo yung smart frame rate, lahat ng games na gagawin mo dito nasa 120 FPS kapag na-activate yung smart frame rate na yan. Ganun siya kalupit. Ayun nga lang talaga, mabilis lang talaga siya mag-init. Pero kung gusto nyo namang i-try para ma-experience nyo, pwede naman. At sana ma-optimize pa yung features na to ni smart frame rate para hindi siya masyadong mag-init sa mga games na nilalaro natin. Pero sobrang satisfied din ako dito sa additional chipset nila na Vision Boost D8 chipset. So eto naman yung mga munting cons ko sa Poco F8 Ultra. Wala tayong bypass charging na matagal ko nang kinakanta sa Poco yan. Pero sana magkaroon pa tayo next year o kaya sa mga sunod na mga Poco phones. Then may mga ads siya pero pwede naman natin deactivate yan isa-isa o i-off yung mga notifications ng ads na yan para hindi siya lumitaw kung saan. At syempre isa pang cons ko dito, wala tayong charger pero makakabili naman tayo ng mga third party charger o kung gusto nyo ng mga Poco phones charger, pwede rin na mabibili rin natin sa Lazada at Shopee. Pero kaya ginawa nilang wala tayong charger dito para mas makamura pa yung consumer na bibili ng Poco F8 Ultra. So super highly recommended ko tong phone na to dahil sa value na makukuha natin at mukha siyang iPhone 17 Pro Max, no? Para siyang ganun. Pero mas malupit to dahil sa camera niya meron tayong 5 times na telephoto lens at hindi siya mainit sa laro at mataas yung frame rate na makukuha natin. Napakaganda rin ng build tsaka design nito, flagship level talaga. Pero ang pinaka solid na nakita ko dito yung additional speaker niya na tuned by Bose. So lahat nandito na, music, camera tsaka gaming. Ano pa nga hanapin nyo? So lahat ng link lalagay ko sa description kung saan nyo mabibili itong Poco F8 Ultra 5G at ilalagay ko na rin yung isang link natin ng Poco F8 Pro 5G. So I hope na nakatulong ako sa inyo at huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa channel ko at hit yung bell icon para sa mga gantong unboxing reviews, bagong kalaman at katarantaduhan sa channel na to. So once again, ako po si Paul.